Sa bawat baryo sa Pilipinas, may mga kwento tungkol sa aswang. Mga nilalang na kumakain ng laman, sumisipsip ng dugo, at kayang mag-anyong tao. Pero ang hindi alam ng karamihan, ang pagiging aswang ay hindi lang sumpa. Ito ay lahi, isang dugo na ipinapasa mula sa magulang hanggang sa anak. At minsan, kahit ayaw mo, hindi mo ito matatakasan. Bago natin simulan ng video, pwede bang makahingi ng like, share, subscribe sa channel na ito? Malaking tulong ito sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Si Daniel ay matagal nang nakatira sa Maynila. Pero matapos mamatay ang kanyang lola, napilitan siyang bumalik sa kanilang baryo sa probinsya. Isang lugar na matagal na niyang iniwasan. Tahimik na lugar, liblib na baryo, at puno ng alaala na gusto niyang kalimutan. Pagdating niya sa lugar na yun, ramdam niya agad ang kakaibang pakiramdam. Parang may nagmamasid sa kanya. Sa lumang bahay ng kanyang lola, may iniwang kahon para sa kanya. Isang lumang kahoy na kahon. May nakaukit na kakaibang simbolo. Binuksan niya ito. Sa loob, may isang bote na may laman na maitim na likido at isang sulat. Pinasa ni Daniel ang sulat ng kanyang lola. Daniel, kung binabasa mo ito, wala na ako. May katotohanan na kailangan mong malaman. Ang pamilya natin ay hindi normal na tao. Tayo ay bahagi ng isang lahi ng mga aswang. Hindi naniwala si Daniel. Hindi totoo to, bulong niya sa sarili. Pero habang tumatagal ang gabi, may nararamdaman siyang kakaiba. Mas lumalakas ang pandinig niya. Mas matalas ang kanyang paningin. At parang laging gutom na hindi niya maintindihan. Bandang hating gabi, nakarinig siya ng tibok. Hindi sa loob ng bahay, kundi sa labas. Tibok ng puso, ng tao. Napatingin siya sa bintana. Napansin niya na may dumadaan sa kalsada. At hindi niya maintindihan ang kanyang sarili kung bakit. Pero parang gusto niya itong sundan. Lumabas si Daniel. Hindi niya alam kung bakit. Parang may humihila sa kanya palabas. Habang papalapit siya sa tao, lalong lumalakas ang tibok ng puso nito sa kanyang pandinig. At doon niya na-realize, hindi ito normal na gutom. Ito ay gutom sa dugo. Biglang nagdilim ang paningin niya. At nang bumalik ito, nakahiga na siya sa lupa. May dugo sa kanyang kamay. At may isang taong nakahandusay sa harap niya. Wala nang buhay. Natakot si Daniel sa nangyari. Hindi niya alam ano gagawin. Palingalinga siya sa paligid. Kung may nakakita sa ginawa niya, iniwan na lang niya ang taong nakahandusay. Dali-dali umalis sa lugar na yun. Kinabukasan, may lumapit sa kanya. Isang matandang lalaki. Sa wakas, nagising ka na. Sino ka? Tanong ni Daniel. Ngumiti ang matanda. Tulad mo din. Ano po pinagsasabi ninyo na tulad ko? Ipinaliwanag ng matanda ang lahat. Na ang pamilya nila ay isang lahi ng aswang. Na matagal na silang nabubuhay sa mga baryo. Nakatago. Nakikisalamuha. Nagpapanggap na normal. Hindi ka nag-iisa. Marami tayo. Unti-unting tinanggap ni Daniel ang katotohanan na hindi na siya babalik sa dati, na ang dugo niya ay hindi na sa tao lamang. At sa bawat gabi, mas lumalakas ang kanyang kapangyarihan. Pagkalipas ng ilang linggo, may bagong dumating sa baryo, isang lalaki mula sa syudad. Habang naglalakad ito sa gabi, may naramdaman siyang kakaiba. May nagmamasid. Sa taas ng puno, may nakatingin sa kanya. Isang lalaki. Mahaba ang buhok, maputla ang balat,
at nakangiti si Daniel. Sa bawat baryo, may mga taong kilala mo, nakakausap mo, nakakasama mo, pero hindi mo alam, baka isa sila sa kanila. Ang lahi ng aswang ay hindi nawawala. Lumalaki lamang ito sa dilim, sa gabi, at sa dugo. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa Takip Silim Stories. I-click ang notification bell at mag-like and share. Dahil sa bawat takip silim, may kwentong naghihintay na maririnig mo. Hanggang sa muli.